Pero ganun pa man, kinikilala pa rin natin ang interparliamentary courtesy. Hindi ko nga sinabtina yung mga empleyado nila. At kung tutuusin, hindi naman covered ng immunity yun kasi hindi naman sila members of parliament. Nakalista sila doon, ang klaro-klaro sa lahat ng mga tinex nila na sila ay COS or Office of the Speaker or House of Representatives employees. Hindi ko pa nga sinasabpina dahil nga gusto ko may manatili pang kortesiya kahit ina-abolish na ang Senado. Kabanat si Senador Amy Marcos ata yung pinaparinggan ng ilang mga congressman, no? Nagkaroon din kasi ng press conference itong mga congressman. Panay ang press conference nila bilang sagot nila dito sa birada ni, kasi si Senador Amy Marcos lang naman ang dating naging congressman. Ayon kasi sa isang press conference ng isang mga apat sila ata, no? Sinabi na itong senador daw na ito na bira ng bira ngayon ay dati daw naging congressman naman yun, no? So ngayon ay parang binibira sa issue kasi ng PI, mga kabanat, no? Kasi si Senador Amy Marcos parang siya ata ang chairman ng committee sa pagdinig sa Senado patungkol sa PI. So sinabi nga ni Senador Amy Marcos, hindi niya nga pinatawag yung mga staff ng mga congressman, na yung mga staff ng congressman, may mga contact pala itong si Senador Amy Marcos na nagchat-chat, no? Na may kinalaman talaga yung mga congressman. Kasi ngayon, todo deny itong mga congressman. In short, naghuhugas kamay. So, yun, parang naging sila, defensive, no? Sa ginawang kasi parang naging defensive sila at turo tanggi. At lalo na ngayon, ang binibira naman, ang may talagang pinupunta riyan, no? Itong si Romualdez, na sa mga pahayag ni Senador Amy Marcos, makikita talaga ng lundo ng hearing ang binibira itong si Romualdez. So, panoorin nyo ito, mga kabanato. Panoorin nyo. Nainip na ako sa bakbakan na ganito. Ang natitira na lamang po doon sa PI na investigasyon na nasa akin, yung pagsasalita ni Attorney Anthony Abad. Dahil siya kasi ang nakapirma dun sa form. Kinakailangan talaga siyang kausapin at magsinumpa ang salaysay kung kinakailangan upang ipaliwanag kung sino siya at bakit siya may et al. Na sinasabi naman hindi raw siya mismo kundi yung pirma. Alin ba talaga? Litong-lito na po kami. Maliban pa dyan, kinakailangan din ipaliwanag kung saan nanggaling yung 55 million pesos. Hindi siya maliit na halaga na ginastos para sa TV ad. Hanggang ngayon, sabi nung Mr. Oñate at kanyang mga abogado, ibibigay daw nung hearing. Nagintay po kami na nagintay hanggang alas 4. Wala naman. Nakailang araw na po, 1 linggo na, wala pa rin. Kaya, kinakailangan ibigay yan kaagad at ipakita kung sino yung mga donors dyan. Tinitignan natin sa BIR dahil dapat nandyan din yan, may resibo dapat, at may pagbabayad ng donors tax. Lahat yun wala Kaya nakakapagtaka. Yun lang. At inamin rin ni Mr. Oñate na cash daw sa bulto ng Ting si Oñate, no? Oñate, mga kabanat, di ako magkakamay, congressman din ito, no? Kasi may mga previous siya na nakikita ko siya sa hearing, hanggang ngayon ay congressman pa rin ito. So, ba't kasama siya? Cash ang dinala kay Mr. Greg Garcia. Baka maari naman nila i-detalye at ipaliwanag to dahil ang resibo naman, ba't napunta naman sa abogado? Parang napakagulo ng transaksyon. Sarap ng buhay nun. Well, kinakailangan tapusin yan kasi hiniling yan ng ating minority leader and I think it's but fair that it be provided. Lumampas na nga yung deadline na sana the same day kasi siyempre madali lang yan, di ba? Alam mo mag-donate at talagang naninindigan ka, naniniwala na kinakailangan palta ng saligang batas. Advokasya mo yun pag malaki mo. Wala namang problema yun.
Hindi ko alam. Ang inamin lang niya, kalahati daw, nung 55 million, nanggaling sa kanya. Tinatanong nga, saan galing yung isang kalahati? Yun lang naman. Hindi ko kilala si Mr. Oñate. Palagay ko, nakita ko na rin yan kung saan-saan. Subalit, hindi ko rin alam kung saan nanggagaling ang pera niya, kung ano negosyo niya, at bakit siya may kakayahan mamigay lamang ng basta ng napakalaking halaga. Tuloy-tuloy lang ang trabaho. Ako, anxious naman ako na matapos na yung PI na yan. Si Senator Angara, nag-umpisa na, kasama ni Senator Robin, nag-umpisa na sila dun sa Resolution 6. So, sa pakiwari ko, tuloy-tuloy lang kami. Ngayon, yung nagbibigay pa ng taning na kailangan daw matapos by Holy Week, narinig naman natin yung ating mga justices. Talaga naman sinabi nila, wag naman madaliin. Hindi naman ganun kasimple yung saligang batas. At ngayon, tayo nagbabayad sa mga kakulangan dahil pinaspas nga, rinatsyada nga, yung ibang probisyon ng 1987. Matuto na tayo sa nangyari noon. Wag natin madaliin. Sana, hanggat kaya, mahabol, sabi, sa susunod na eleksyon, 2025, mahabol yung plebiscite. Although, ang COMELEC naman nagre-reklamo na hindi daw nila kaya na. Di ko alam. So, yun lang ang akin. Walang deadly deadline dito. Resources, yung ating mga minerals, kasi 5th most mineralized country tayo, pinapatay na nga yung Senado. Kung tutuusin, pwede ring sabihin, ano pa ang natitira sa interparliamentary courtesy? Pinapatay na nga yung Senado. Pero ganun pa man, kinikilala pa rin natin ang interparliamentary courtesy. Hindi ko nga sinabpina yung mga empleyado nila. At kung tutuusin, hindi naman covered ng immunity yun kasi hindi naman sila members of parliament. Nakalista sila doon, ang klaro-klaro sa lahat ng mga tinex nila na sila ay COS or Office of the Speaker or House of Representatives employees. Hindi ko pa nga sinasabpina dahil nga gusto ko may manatili pang kortesiya kahit ina-abolish na ang Senado. Thank you. Apa. May pag-asa pa ba? Kasi nakailang meeting na, hindi naman sila tumutupad sa usapan. Kailangan din mag-reach out kung i-initiate ng is either on the part of the Senate President or the House. Ay, sa palagay ko, we should leave it in the wisdom of the Senate President because he, after all, conducted those face-to-face meetings during which, time and again, the agreements were violated. Sa palagay ko, siya na nga nag-mediate early in January, yung kauna-unahan resolution. Senador Amy Marcos. So yan mga kabanat, natatapos ng ating video. So yan, mas talimuot ito mga kabanat, no? Itong bakbakan nila. Kasi senador versus congressman, parang nakaditik. Nangyari pala mga kabanat, parang naka-detect itong mga senador. So yan, no, medyo napakinggan itong ating video, itong sinabi ni Senador Amy Marcos. So anong ma-comment nyo dyan mga kabanat? So magkakaroon ba talaga ng lamat, no, itong senador at ang congressman? So bagay, itong hearing na ito, itong patungkol sa PI, wala namang masama nga lang binigyan talaga ng masama na itong mga congressman kasi natatamaan yung kanyang big boss, itong pinaka love nila na congressman leader, no? Itong si Congressman Romualdez. Mahal na mahal nila ito, kaya grabing depensa nila mga kabanat. So totoo lang, hindi naman silang binibira sa hearing na ito, kundi tinutukoy lamang kung sino ba talaga yung nasa likod ng PI, no? Kung may support ba talaga ng head of department, head ng Kongreso. Itong si Romualdez, kasi mayroon din tayong may pinakita din na video itong mga senador na itong si Romualdez ay wag nyo nang pakialaman ng PI, no? Wag nyo nang pakialaman yung PI. So ibig sabihin may kinalaman ni si Romualdez. So ito ngayon ang inaalmahan itong mga
nasa palibot ni Romualdez. Ito yung mga kumbaga minions, ika nga. Magalit yun mga kabanat, tinawag natin minions. So kasi dapat hayaan mo si Romualdez ang sumagot, hindi yung kayong atak ng atak, no? Sa akin wala namang ginawa si Senator Amy Marcos. Ginagawa niya lang kanyang trabaho. Kayo nga nakarinig lang kayo na 1.8 billion na ginastos ng Romualdez, no? Binira nyo kaagad yung mga journalism na nagtatanong lamang sa inyo. Kita nyo kung gaano sila karupok, di ika nga, para mga papaya na madaling umiyak kapag na sungkit ng konti. Pinsin nyo ang papaya, ang bunga, sundutin mo sa pit, tumutulo ka agad yan. Ganyan din sila, umiiyak. Samantalang inaalam lang yung, alam nyo, yung ginagawa ng People Initiative, wala naman masama kasi nasa konstitusyon yun. Ang problema kasi mga kabanat, yung mali nilang paraan. Tingnan mo, mali talaga. Imagine mo, ng babae, kung idinaan talaga nila sa legal, walang problema dun Talagang gusto ng taong bayan na palitan ko, kahit ako. Gusto ko palitan yung konstitusyon na yan Nga lang, ang problema talaga, itong ginawa nila, masyadong haras, masyadong apurado, ika nga. Minamadali, no? Sa pamagitan ng pambibili ng boto. No? Binibili na nilang boto talaga. Maling-mali Itong yung inaalam kasi bawal makikisawsaw yung mga congressman sa People Initiative, no? Bawal makialam yung mga congressman lalo na kung may direct participation itong head ng house. Patay talaga. Patay talaga siya, no? Patay ang ambisyon na maging mataas na sa katungkulan. Yan muna mga kabat. See you next video.